Magandang araw, ito po si Raymond Villanueva, ang inyong guest host sa pilot episode ng Bayan Muna Podcast. At syempre kasama natin ang muka ng Bayan Muna bilang first nominee, si Attorney Nery Javier Colmenares. Magandang hapon, Nery. Magandang hapon din, Raymond. Bagong mukha, tiyan muna. O yan, magmerienda ka. Ito lang yung maliit naming merienda ngayong araw dito sa bahay. Magitig lang natin. Kasi madalas itong pasalubong ni Casator pag siya galing Pampanga. Produkto ng Santa Rita, Pampanga o Campo pa. Galing to kay Casator, ano? Bigay niya yan. Oo. So, pakita lang namin sa viewers, ito yung pagkain na walang basura. Walang itatapon. Bakit? Kasi pwede mong kainin pati balat. Yan. Turones de Casoy na Ocampo Lansang Delicacies, Santa Rita, Pampanga. Yan. Suportahan po natin ang mga maliliit na negosyo, lalo na yung mga lokal. Tama, Nery. Tama yon. Welcome mo naman ako dito sa iyong bahay. Is welcome dito sa medyo liblib na kami kasi na kami medyo mahirap puntahan to, pero at least medyo tahimik dito sa bahay namin kaya makakapagtrabaho kung may sinusulat, lalo na kung mga pleading sa korte. So welcome to our house dito sa Quezon City. Pero ikaw, Nery, taga Negros ka naman, di ba? Taga Negros, Bisaya, gihapon. So, actually, pamilya namin galing sa Negros, Iloilo, Cebu, at meron kami sa Davao, sa Samal, at sa Davao Oriental. So, basically, Bisaya in general. Cebuano man o Ilonggo ang aming pamilya. Para lang ma-establish natin roots and claims galing ka sa maraming bahagi ng Pilipinas. Doon sa Iloilo, merong Colmenares District Hospital doon eh. Ano-ano mo si Dr. Colmenares? Well, ang isang doktor doon ay pinsan namin, pero nagmula yan doon sa lolo namin, Jesus Colmenares. O yun ang pangalan ng hospital. Yes, kasi naging acting vice governor siya dati ng Iloilo. A long time ago, panahong yun. Siya yung mga lolo ko, para na-involve sila sa politika. So, yung aking great-grandfather naging mayor ng hometown namin sa Negros, La Castellana, way back in the 1940s. Yung grandfather ko talaga, yung tatay ng tatay ko, naging mayor din ng aming hometown. I think 1921, one of the youngest mayor siya. Kasi parang mga 22, 23 years old siya na naging mayor siya ng hometown namin. 1920s. So, yan, may political lineage din kumbaga sa Colmenares side namin. Pero hindi kilala yung Colmenares bilang political dynasty kasi meron namang mga Hindi kami nagsabay at all. 1920s yun. 1940s. Tapos ako na lang ang Colmenares na nasa politika. Sa mother side ko, Javier. So, malaki ang Javier eh. Pero antike yung lolo ko. So, ang politician siguro na masabi natin doon ay si Evelio Javier. Yung panahon ng... Yeah, so galing sila Antique, din ng Iloilo, din ng Negros. Yung aking mga lolo sa Javier side. So, yon yung aming kumbaga So, Evelio Javier, hero syempre yan sa pamilya namin. Hero naman siya ng buong bansa. Sambayanan. Kasi pinatay siya nung kasagsagan ng aftermath yun ng Marcos dictatorship, so to speak. At isa siya sa leading opposition nung panahong ng martial law. So, we're very proud of Governor Evelio Javier. Pero yun ibig kong sabihin, hindi naman kayo katulad ng mga lumang pamilyang nasa politika na naging dynasty, hindi na umalis, at hindi kayo lumaking mayayaman. Hindi, yung grandfather ko, mayor, pero hindi niya naman pinaupo yung anak niya o yung great grandfather ko, mayor din. So, ang tatay ko talagang nag-aral. Tapos hindi niya natapos ang pag-aaral niya noong mga siguro 1950s.
So, security guard actually yung tatay ko. Nung panahong hindi siya nakatapos ng pag-aaral, parang third year college lang siya. So, nag-security guard siya. Pero na-promote siya later on sa government, bank eh. So, naging siya, parang loans appraisal officer, yung nag-a-appraise ng mga loans. Kaya matagal nang sinasabi ko na ang contractualization, kung gusto may paraan eh. Kasi in a sense, security guard ang tatay ko, pero dahil hindi naman siya contractual, may chance siya na ma-promote ba. Yun naman. Munlas ba? Yeah, of course, tumaas yung kanyang pwesto. So kahit pa paano, nakatulong yon. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila na pag security guard ka, contractual ka na lang. Kung gusto yun, may paraan katulad nung nangyari sa tatay ko. Oh, pinapangandakan katulad nung nakaraang mga araw, lumabas yung listahan ng mga successful bar candidates. Kadalasan dyan, may mga security guard na habang nagbabantay sa gabi, nagre-review. Yes, may mga may ganyan. mga ganun eh. May mga ganyan na mga instances na may kilala ako na talagang kahit doon sa bangkong tinatrabaho ng tatay ko, mayroon doong empleyado lang siya, nagre-review siya pag umaga, habang nagtatrabaho. Pag break, nagre-review siya. Tapos pag gabi, pasok siya sa law school, evening class. So pwede naman 'yon kung kung gustuhin lang. Yun nga ang isang problema. Sa ngayon medyo mahal na eh. Mahal na para magpaaral ng anak mo sa kolehiyo. Yung law, hindi lang kolehiyo yun eh. Meron kang 4-5 taon sa college, tapos may 4-5 taon ka ulit sa law. So, almost 10 years. Huwag natin pasukin yan dahil pareho tayo natagalan bago gumraduate. Pareho ba tayo? Magkaklase tayo sa economics. Correct. Oo. By the way, sa mga hindi nakakaalam, San Beda kami San Beda kami ni Raymond. Ako na natin, patunay, mabilis na kami. Pero para lang, mapuspos natin yung history ng pamilyang Javier Colmenares bilang public servants. Last week, merong na-post na photo sa iyong Facebook na Angela Colmenares Elementary School. Saan yun? Yeah. Oo. Mga pinsan namin. Oo. Mga pinsan, pamangkin. Oo. So, pamilya ng public servants ang Javier hindi naman sila Colmenares. tumatakbo talaga sa Hindi politika. politiko, pero public service. When you serve the public in many ways naman, katulad ni Ella, part yun ng service niya. So, at ang iba pang mga, not necessarily kasi sa gobyerno ka eh. Kaya kami sa bayan muna, palang proud na proud kami dyan na kami ay gumagawa ng public service o tumutulong sa mamamayan sa loob man o sa labas ng Kongreso. In or out of government? In or out of government. Katulad na, wala naman kami sa gobyerno, pero in the past 3 years, wala naman kami, hindi ka nakaupo ang bayan muna ngayon, marami hindi nakakaalam yan, pero hindi kami nanalo, for some strange reason, hindi kami nanalo noong 2022, whereas noong 2019, 1.3 million yung boto namin, number 2 kami sa party list, 3 kongresista namin, noong 2022, 0. Siyempre, maraming sospecha doon sa nangyaring dayaan o atake noong 2022, pero sige na, ang punto, wala kami sa loob. Pero nagre-relief operations kami sa mga nasalanta ng bagyo, nag-gather kami ng magdo-donate. Mga issue ng taong bayan, mga issue ng presyo, issue ng human rights violation o issue ng mataas na mababang sahod halimbawa at corruption, nandiyan kami. Kaya ako bilang abogado, yan ang isang advantage namin sa bayan muna. Hilera yung mga kasong sinasampa namin sa Korte Suprema. Kahit kasi wala ka sa Kongreso, kahit hindi ka public official, so to speak, no? You can still file cases eh. So, nag-file kami ng kaso laban dyan sa Maharlika na yan. Nag-file kami ng kaso laban sa confidential funds. Last year pa yan Yung confidential fund, hindi pa siya sikat. Kaya nauna ang bayan muna na bumira ng confidential fund bago medyo sumikat ngayon sa ilalim ni Sara Duterte. Nag-file din kami sa unprogrammed fund ng kaso laban sa unprogrammed. Itong PhilHealth. Yes, PhilHealth. Dati pa yan, final na namin yan para hadlangan yung paglipat ng pondo mula sa mga GOCCs, di ba? Nag-file din kami, ang bayan muna, counsel din kami sa lahat ng mga tsuper at operator sa buong bansa na
sinasagasaan nitong modernisasyon kuno na lalong naglulugmok sa kahirapan ng mga tsuper at mga operator. Kami rin yung lawyer dyan, Bayan Muna din. So, kaya kahit saan pumuntang Bayan Muna, may mga tsuper na lumalapit sa amin at sinasabing, Kong, attorney, salamat sa pagtulong sa amin. Kasi, siyempre, wala naman silang, hindi naman sila mayaman katulad ng mga Hindi nga malalaking inaakala. operator, mga dyan, dambuhalang mga kumpanya o korporasyon. Hindi nga inaakala, kahit, lalo na ng mga karaniwang tao na wala sa Yes, Kongreso, yes. bayan mo na. Lalo nitong sunod-sunod ng baha at bagyo. Yes, kasi nakakapag-relief kami at yun kasi, at yan, I'm very proud of that. Ang Bayan Muna kasi since 2001, nag-upo kami sa Kongreso. Ano talaga kami, kilalang kilala na mapagkatiwalaan, hindi kami nangungurakot. Hindi kami nagpayaman na katulad ng mga mansyon na maraming. Hindi. Hindi maku-quadcom corruption. Hindi. Kaya nga, hindi kami takot bumira sa mga kurakot kasi wala silang makuha laban sa amin eh. Yan ang problema pag ikaw ay nangungurakot din, pag medyo bumira ka na sa mga kurakot sa gobyerno, syempre sabihin nila, may resibo kami sa iyo ha. Kami, hindi kami takot dyan kasi alam namin wala silang mahanap na korupsyon. Ngayon, dahil yan sa kredibilidad ng Bayan Muna, pag humingi naman kami ng donasyon, tulungan naman natin yung nasalanta ng bagyo, tulungan naman natin yung Kanlaon. Kanlaon, hometown ko yun eh. La Castellana eh. Oo. Kaya mabilis silang tumulong. Kasi alam nila, So, Bayan Muna, darating ito sa taong bayan. So, So, sila humingi. Yung panawagan mo, itong pagputek ng Kanlaon, may mga nagbigay ng tulong. May nagbigay ng tulong dati pa, mga pagkain. Itong recent, na putok lang. At the next day, pumunta ako doon sa La Castellana, galing sa Maynila. Ni-distribute agad namin yung mga face mask na N95. N95. Oo, kasi Parang bago na itsura nun. bago eh. Parang Korean made siya eh. Tingin ko Yun na nga mas malungkot ako eh. Hindi formally. Dapat Pilipinas ang gumagawa ng mga, Diyos ko naman. Face mask lang yan, ha? Face mask lang yan eh. Kaya sana natin yan eh. Ano bang klaseng gobyerno? Di sumusuporta sa mga lokal na negosyo at industriya. Nagagawa sana ng face mask. Distribute kasi hindi na sapat yung ordinaryong face mask pag bulkan eh. Yung ash papasok pa rin yan eh. So N95 siya. So mga ganong instance, natuwa kami na the people continue to trust us na pag humingi ng donasyon yan, i-ano nila yan, i-distribute nila yan. At hindi namin nilalagyan ng Bayan Muna ang mga produkto ha, kasi hindi naman Walang repackaging. Hindi naman galing. Ito. Ocampo, Lansang Delicacies sa harap. Pangalan ng politiko sa likod. Walang ganun, walang ganun. Wala. Kasi hindi naman galing sa amin yun. Galing naman yun sa ibang tao eh. Di ba? So kung galing sa amin, siguro pwede mong sabihin, lagay na mong pangalan natin yan. Kasi hindi Naku, ugali sa amin yan sa Norte, Neri. Ugali ba yan? Nakakainis. Ijay Norte kan? When Ayan na tiili mo Ijay yan. San Pablo, Isabela, iba nagkami. Iba ng kaya. Ngayon ni tatang ko, Ilocano Suna, taga San Manuel Pangasinan. Ninanang ko ti taga Isabela, nga Ibanag. True-blooded Ilocano kagayam. So, Taga Norte. taga Norte. Taga Norte. So, iba na gayam ti kwa mo, ti pinagapuan mo. So, yeah. Anyway, yan siguro yung ano naman namin sa Bayan Muna. At least, we were able to provide services sa mamamayan at tinutuloy namin yung mga issue, may election man o walang election, sa loob man o sa labas ng Kongreso. Because our position is for the people. Doesn't matter whether we're in Congress or out of Congress, may election man o walang election. Yan, tingin ko ang measure sa isang tunay na public servant. Hindi yung nakikita mo lang pag may eleksyon, kundi kahit walang eleksyon, nakikita mo siya. Kaya naman, sa pagkakandidato muli ng bayan mo na sa darating na eleksyon, meron ba kayong nararamdaman na hiya na parang hindi kayo na-deliver sa mga promises ng partido? Kami, prangka kami dyan sa mga promises. Kaya ang promises namin palagi, ilaban namin yung issue. Yun palagi ang aming promises. Kasi yan talaga gagampanan namin yan. Hindi kami pwedeng mga magbibigay kami ng kung ano mabibigay namin. Wala kami mabibigay. Susungkitin ng between. Yung buwan mo. Alam mo, yung ibang politiko siguro, nangangako sila ng tulay kahit walang ilog o kaya kalsada na walang patunguhan.
Pero kami, mas doon kami sa mga malalaking issue ng taong bayan. Um, Katulad ng pagpababa ng yun ang tatlong issue ng bayan muna ngayon, pagbaba ng presyo ng bilihin, angat ng sahod ng lahat ng manggagawa sa buong Pilipinas. And yung pangatlo, yung laban sa korupsyon, kasi malaking dagok sa pag-unlad ng mamamayan o kaya sa anumang ayuda o tulong sa mamamayan yung korupsyon. So basically, yun ang pinapangako naming ilaban namin at true to form yan. Hindi kami nagpumapalya dyan kasi ilalaban talaga namin yung mga issue na yan. Ilinaw lang natin para malinaw na malinaw. Ang bayan muna ay wala sa pwesto. Wala sa pwesto. Ngayon, wala sa loob ng Kongreso. Anong kailangan gawin? Ay, kailangan manalo ang bayan muna. Kaya nga ako ngayon pala, paglilinaw, kasi marami nagtatanong sa akin, tumatakbo ka bang senador? Hindi po ako tumatakbong senador ngayon. Tumatakbo po ako bilang first nominee ng Bayan Muna party list. Siguro, ang sunod ng bakit ka sa legislature? Bakit ka sa House? Hindi, ganito. Marami nang hinayang akala nila na mas bagay ka sa pagtakbo sa senador. Kasi tumaas naman ang bilang ng boto mo nung nakaraang eleksyon eh. Alam mo, kahit saan ka, sa House ka o sa Senate, they're just the same. Bakit? Ang batas kasi, bago siya pumasa, kailangan pumasa sa House, pumasa sa Senate. So either way, okay lang yon. Kailangan ba maabogado ka para alam mo yung mga batas na ginagawa? Kahit sa Senado ka o sa House ka, whether abogado ka o hindi, pwede ka talagang magpanukala ng mga batas na na para sa mamamayan. You don't need to be an expert on everything, but at least you must have some knowledge of how to pass laws. So ako naman, House o Senate yan Ang problema lang diyan, ito naman ang kabaliktaran nito, senador ka man o congressman ka man o congresswoman, kung wala ka namang ginawa sa 3 taon o sa Senado 6 na taon, di paupo-upo ka lang. Wala ka namang file na bill. Pasayaw-sayaw katulad nung tatlo. Wala ka namang kaya nga dati sila ng term extension sa Chacha Ang sabi ko, 3 term na tayo dito, 9 na taon kasi daw maiksi masyado yung 3 years. Sabi ko, 9 years ka pag wala kang magawa sa stint mo sa House. Kasi maraming kasama namin, 9 years na dyan, 3 term Kung wala ka pa magawa by that time ng 9 years, naiksian ka pa nun, di may problema kang malaki. Kasi kami naman sa bayan mo na, kahit first term ko In fact, sa first term ko, ang unang privilege speech ko, imbestigahan ang Malampaya contract na kung saan hinuhutot ng Shell ang pondo para sa bayan. Pangalawang privilege speech ko yung sa PCSO, yung dati, alam mo, dito nakasuhan si Gloria Arroyo later on Yung confidential fund ginastos sa kung saan-saan, di ba? Sa PCSO. So, yun. Na problema pa rin natin hanggang ngayon, Correct. Yung kay Garma. No, kasi ibig sabihin, kulang pa ng mga progresibo at pro-people na dyan sa Kongreso, sa House man o sa Senate, and of course, sa executive din. Pero ako naman, umaasa ako dyan na darating ang panahon, may mga makabayan, makamamayan na mga kongresista o senador na ma-elect, katulad ng mga makabayan senatorial candidates ngayon na sana ma-elect. Arlene Rosas, Oo. Franz Castro, sayang lang si Raul Manuel ng Kabataan alanganin yung edad kulang siya sa para pwedeng senador. By a few days. A few days. Oo. Pero masyado na siya matanda para sa third term as Kabataan Youth Representative. Yes. Alam mo, pag hindi lang yan prinsipyado sila, Raul, pipilit pwede pa nilang ipilit yan kasi maghabol ka sa Tambol Mayor. Pero a few days lang naman ang diferensya di ba? But they're very principled na hindi, kung mali na yan ang rules, yan ang rules.
Kaya kami sa bayan muna, ganun din kami mag-isip. Kung tama ka, tama ka. Pag mali ka, mali ka. Kaya wala kaming problemang berahin ka kahit presidente ka ng Pilipinas kung may mali ka. Ganun nga, Neri. Sa um, paghahabol ng bayan muna laban sa mga korap, pagsasampa niya ng mga reklamo kahit hindi expedient or wala namang mapapakinabangan ng bayan muna, kundi prinsipyo lang yung pinaglalaban, hindi ka pa ba nananawa? Kasi nga, kinasuhan ka na ng katakot-takot. Nired tag ka na. Still, gusto niya ibalik ang bayan muna sa Kongreso. Yeah, well, actually, lahat naman tayo, syempre, habang tumatanda, hindi, napapagod din minsan. Pero ang inspirasyon lang naman namin dyan yung taong bayan eh. Alam mo, ako naniniwala talaga ako na darating ang panahon na magbabago naman, magkaroon ng social reform sa bansa natin. Palagi ko nga sinasabi yan eh, pag tinatanong ako ng tanong na yan, hindi ka ba napapagod? 1980s pa lang, human rights advocate ka na, hindi ka pa abogado, tapos hanggang ngayon, human rights pa rin. Sabi ko, dalawa lang basic principle dyan. Palagi kong sinasabi niyan. Yung una, trust. Tiwala sa kapasidad ng mamamayang Pilipino na baguhin ito para sa ang lipunan for the better. No? Ganun ang nangyari ng EDSA, di ba? Sino ba naman ang maniwala na si Marcos, one of the most powerful dictators in the world, ay patumbahin ng mamamayang Pilipino, di ba? So they have the capacity, the Filipino people have the capacity. And if as long as you believe in, as you have trust, palagi kong sinasabi, therefore you inevitably go to the next most important principle that keeps us going, and that is hope. Kasi because you trust, therefore you hope. Pag hindi ka na naniniwala sa kapasidad ng mamayang Pilipino na kaya niya pang baguhin, tanggalin ang korupsyon, o ayusin yung buhay, ang lipunan, di wala ka ng hope. Kasi sabihin mo na lang, ay wala na mangyayari dyan, rally-rally kayo, walang mangyayari dyan, di ba? But as long as you trust that capacity, then you will always have hope. The moment you lose trust on the capacity of the Filipino people, then hindi ka na aasa. Matulog na lang tayo. Parang gano'n, wala namang mangyari dyan. Pero example yung EDSA eh. Sino bang maniwalang kayang gawin pala ng mamamayan yun? At Diba? inulit pa. At inulit pa. Diba? Twice. Not once, but twice. So, ano lang, hindi ka ba nagsasawa o hindi ka ba napapagod? Ako, as long as sabi nga nila, habang pari ka, kailangan mo magmisa. Di ba? Kung ganun lang ang ano. So, yeah, we're there. Bayan muna. Handa naman kaming manilbihan sa mamamayan. So, kung palaring kami sa 2025, mas malaki maitulong namin dyan sa house. Kasi, hindi mo man lang natanong, marami-rami na rin mga oposisyon ang mag-graduate. Si Franz Castro ay graduate na rin, di ba? So, kaya siya tatakbong senador ngayon. Sa Makabayan Coalition. Sa Makabayan. Si Arlene Brosas ay graduate na rin. So, tatakbo na rin siyang sa Senado. Si Raul Manuel, Congressman Raul Manuel, ay di... Mate-technical ng kanyang edad. Umalis na siya. Ibig sabihin, hindi na siya tatakbo. No? Ang pinapatakbo ngayon ng kabataan ay si Rene, di ba? Attorney Rene ko, isang abogada na batang babaeng abogada. Kahit ng ibang mga opposition dyan, like Kong Edsel Lagman, ay graduate na rin. So, kailangan kasi may checks and balance dyan sa house eh. Hindi pwedeng yes men, yes women lahat dyan. Kahit paano, sabi nga ng kaibigan ko, Neri, alam mo, I may not agree with bayan muna all of the time. Pero I really certainly agree na dapat nandiyan kayo kasi kayo yung nag-checks and balance eh. Ayaw ng tao actually ng isang, sabi ko nga sa kanya, anong gusto mong kongresista? Yung pag may mali ang presidente, binibira agad? O yung kongresista na kahit mali na ang presidente, tahimik lang. O yung kongresista na lumilipat sa partido ng bagong presidente, balimbing agad. Kasi naman yung mga sobrang tahimik, di ko mabibig nakasahod ang palad. Correct. So, in the end, sabi ka ng kaibigan ko, mas gusto ko yung katulad nyo na independent sa kung sino man nakaupo sa Malacanang, pag may mali, di talagang trabaho ng kongresista na i-checks and balance yun, kaysa sa daw na kongresista niya, sabi niya sa akin,
na kung sinong presidente babalimbing doon kasi mahirap yung ganong tipo ng kongresista or senator for that matter wherever you are na balimbing ka. Pag-usapan natin yung trust and hope. Particular sa kaso mo. Ang isang saray ng lipunan na tingin ko yung trust ay nakuha mo, senior citizen. Yeah, oo. Actually, Yes. ang ano yun ang laban na yun, sinimulan ko yun. Second term ko pa lang Yun na nga ang point ko sa mga gustong mag-term extension Second term, kung magtrabaho ka lang, may malaking issue kang pwedeng ilaban. At yun yung yun yung 2,000 dagdag sa SSS pension at 2,000 kada buwan din sa social pension naman. Yung mga hindi members ng SSS ba or GSIS. Actually, alam mo, sinimulan ko yun noong 2011 ata na nagsalita ako sa plaza and then pagbaba ko, may mga senior citizen, so to speak. No? Ang proper word daw dyan ngayon, nakakatanda elder. Hindi daw senior, hindi daw... But anyway, nakagawian na kasi na senior mga nakakatanda na kinausap ako at sabi nila, kung tulungan mo naman kami, 1-2 lang kada buwan yung sahod, ang pensyon namin sa SSS. Then nagulat talaga ako. 1,200 kada buwan. Saan naabutin yun? Wala ka talagang dyan. Maintenance pa lang kulang na Correct. So that's why I filed the bill na 5,000. 5,000 noon ang increase. But syempre may lumalaban na ibang ang SSS ayaw, di ba? So Di naman nila pera yun Di ko rin maintindihan kung bakit kumontra. Kasi nagpadala sila doon sa ng SSS noon na mababankrupt mababankrupt na nagpalabas din kami ng aming study na hindi mababankrupt. But anyway, kita mo nung tinaasan ng 1,000, sabi nga nila dati 500 pesos lang daw yung increase sa SSS, mababankrupt nagtaas ng 1,000, hindi naman sila na bankrupt, diba? I mean, anyway, naging na lang yan, 2,000, 2,000 dagdag sa SSS pension. Yun, ayaw na namin bumaba sa 2,000. Basta ipasa niya, pumasa naman. So, sabi nga, pumasa siya sa House, later on, pumasa sa Senate. Kaya sabi nila nung final ko yung 2,000 pesos dagdag sa SSS pension, sabi nila, Neri, 200 pesos lang hirap kang iakyat, hirap tayo iakyat yan, 2,000 pa kaya. Parang yan ang suntok sa buwan, sabi nila. Sabi ko, paano ka naman? Paano ka tatama kung hindi ka susuntok kahit matama? Paano masuntok ang buwan kung hindi ka susuntok o nasuntok? Di ba? Pumasa. Di ba? Ganun lang talaga yan. Ito. PhilHealth. Kasi hindi nila akalain na kapag kukontrahin mo yung plano na kukunin ng finance cluster ng Marcos Jr. Administration, yung sabi nila sobrang pondo ng PhilHealth. Pero naghain ang bayan mo na ng petisyon sa Supreme Court na nanalo. Yeah, well, actually pending ngayon yan. Pending pa ngayon yung petition na yan. At may oral arguments kami sa February on these unprogrammed funds. Kasi tingin namin hindi maganda yung nakalagay sa budget na unprogrammed funds. Pero alam mo, yung petition na yan, as early as last year, kinwestiyon na namin, una muna, ang Presidential Certification of Emergency. Lahat ng mga batas na questionable, sinecertify kasi na emergent na urgent ng presidente. Kaya nababypass niya ngayon yung first, second, third reading. Nakakalusot yung mga later on magugulat na lang senador. Hindi namin napansin yan. Kasi minadali nyo kasi certified urgent. Kaya kini-question namin yan. Doon sa unang kaso last year na dapat ang presidente mag-issue lang siya ng certification kung talagang totoong may emergency. Otherwise, short circuit mo lang ang deliberasyon sa Kongreso. Hindi yan dahil sa katamaran, kundi talaga meron silang plano. Pinatago yung pondo. Correct. Kaya sabi namin, ngayon, budget is certified urgent. Bakit? Ang nakalagay sa Constitution kasi importanteng maglabas kaagad ng batas. Yun nakalagay sa Constitution. Sabi ko, ba't mo i-certify ang budget? Kahit i-certify mo September, hindi pa yan magiging batas until January. So, ba't mo minadali? Kita mo, minadali nilang budget. Certified urgent. Tapos,
ni Honey Ho, bigla tayo nakarinig na, uy, ngayong December na narinig, uy, na zero budget pala si PhilHealth. Uy, tinanggalan pala ang DepEd. Yan ang nangyayari sa certification of emergency. May pumunta dyan sa usapin ng budget na yan. May komento. Pinagtatanggol yung budget, bayan muna. Yung budget ng PhilHealth para ibayo pang makatulong doon sa mga benepisyaryo niya dapat. Yeah. Pero masasabi niyo gumastos ang PhilHealth ng 128 million na Christmas party. Yung PhilHealth na yan, pumupuro din yan. Hindi ibig sabihin na gusto nating, ayaw nating kunin. Bawasan. Ayaw, kasi ang pinaka-problema ko sa PhilHealth ganito, kukunin ang pondo, gagastusin sa program funds, mga kalsada na walang patunguhan, mga tulay kahit walang ilog. Ano na lang yan, of course. Exage. But ang punto Hindi, ko, nangyayari talaga. ang punto ko, mga infrastructure project ng kung sino-sinong politiko, kukunin mo. O, kung doon mo lang naman pala gastusin, di sa PhilHealth na, di ba? That's the first. Pero PhilHealth ka, ang dami pa naming binibira na bayan muna sa PhilHealth. Kasi, kadami-dami niyang pondo, ang liit-liit ng counterpart niya lagi. Marami pa siyang serbisyo medikal na hindi niya kino-cover. 100,000 ang gastos mo sa ospital, ilan lang i-cover ng PhilHealth. So, sabi namin, ito isa pa ng PhilHealth. Ibig sabihin na, sinasabi namin, wag kunin yung pondo mo at dalhin sa kung anong proyekto. Ang punto, kung nandyan sa yung pondo, gamitin mo sa tama. Yun naman ang punto namin dyan. Tapos yung storya ko na ikaw ang quoted, pero statement ito ng bayan muna. Pinagbabawas ang budget ng social services, health, education, and others. Pero yung confidential and intelligence fund patuloy pa rin. Yun ang una naming petition last year. At hindi lang yan last year. Mula pa yung kongresista ako, binibira na namin na bayan muna yung confidential fund. Kasi, anong kiber? Ano ba sa Tagalog ba yung kiber? ano bang karapatan ng isang civilian agency na magkaroon ng confidential fund? May paimbestigahan ka? O di, presidente ka? Bakit mo kailangan ng confidential fund? Lumaki yan ng gusto panahon ni President Duterte. Bakit? Anong kailangan mo sa confidential fund? May paimbestigahan ka? O di bigay mo sa army, may intelligence ang army, may confidential fund, di ba? O yung police, o yung Navy, o yung Air Force, o yung NBI. Ang kamangha-mangha. Ang daming pwede mag-imbestiga dyan. Bakit ikaw? Anong alam mo? Anyway, ituloy ko doon lang sa petition namin. Kasi yung una, sa petition namin last year pa, dapat sasabihan ng Korte Suprema ang Presidente na huwag mag-issue ng certification of urgency kung walang emergency. I-define niya emergency. abusado kasi. Yung second, hindi lang naman si President Marcos, President Duterte, lahat ng mga presidente mo, ginagawa nila yan. Naabuso na talaga yung poder na yan. So, yung pangalawang sa petition namin, hindi lang doon sa presidential certification na dapat utusan ng Korte Suprema ang executive na huwag ka naman mag-issue ng certification kung wala namang emergency. Kung COVID, yan, pwede ka mag-certify. Pero kung budget isi-certify mo, kahit anong certify mo dyan, hindi yan magiging batas until January 1 of 2025. Hindi siya effective na batas. So, really, sana maano na yan, ma-stop na yan para na magkaroon ng oras ang Kongreso na debatehan, scrutinize, pag-aralan ang lahat ng bills. Hindi yung nalulusutan ka dahil na short circuit ng presidential certification. Pangalawang punto dun sa Korte Suprema, BICAM. Last year pa kami bumibira sa BICAM. Sumikat na ngayon ang BICAM, pero last year pa ang bayan mo na sinasabi na namin, ang BICAM na yan, umaabuso na yan. Kasi, ang BICAM, nagmi-meet sila to harmonize yung version ng House at version ng Senate. Siguro may mali, may hindi nagkatugma, i-harmonize nila yan. Sige, nandiyan kayo. Pero i-harmonize nyo lang, hindi magkatugma. Yung BICAM, So, lumulusot ang nag-iimbento sila ng bagong Items. provision, item, na wala dun sa House, wala sa Senate. Ay, anong hina-harmonize nyo? Siyempre, nagre-report ang daw ng
nung kaganapan sa House, the political stories. Yung matagal na ipinaglaban ng kahit hindi lang makabayan, meron ding mga ilan-ilan na mga congressman na pinaglaban successfully sa House of Representatives na huwag nyo nalagyan yan because it's unconstitutional, it's legal, it's obviously for corruption, mga ganun-ganun. Na iba